Isang magandang umaga na po sa inyong lahat mga kaibigan kasi 12:00 na po Pero kailangan po nating basahin itong ating Bible reading pang day 96 na po natin. At ako po hindi pa naman inaantok. May time pa po tayo. Tayo po ay narito pa sa unang Samuel chapter 3 hanggang 4. Basahin po natin 2 chapter. Kaya mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po ha. At ang ating oras ay hindi po pare-pareho ang ating pagbasa ng ating Bible reading. Sabi po dito sa chapter 3 ng unang Samuel, ang title po nito ang pangitain ni Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh ng panahong yaon. Bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli, minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo, sa may kaba ng tipa ng magmamadaling araw na, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel." Po, sagot niya, patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh, bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tatawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Sinabi ni Yahweh, "Hindi magtatagal at may gagawin ako sa Israel laban sa lahat ng makababalita nito'y paghaharian ng matinding takot. Pagdating ng araw na yaon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kung parurusahan ang kanyang lipi sapagkat hinayaan niya akong lapastanganin ng kanyang mga anak dahil dito, isinumpa ko na hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastanganan ng sambahayan ni Eli." Natulog uli si Samuel at kinaumagahi binuksan ang templo, ngunit hindi niya masabi kay Eli ang tungkol sa pangitain. Tinawag niya sa Eli, "Samuel, anak po." Sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, "Huwag kang magkakaila. Parurusahan ka ng Diyos kapag may inilihim ka sa katungkol sa sinabi niya sa iyo, ano ang sabi niya, at ipinagtapat niya ang lahat. Wala siyang inilihim." Pagkatapos sinabi ni Eli, "Iyon ang kapasyahan ni Yahweh, mangyari ayon sa kanyang kalooban." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta. Isang tunay na propeta ni Yahweh. Ang kapangyarihan ni Yahweh ay patuloy na nahayag sa Selo. Dooy ipinapahayag niya kay Samuel ang kanyang salita. Ang salita ni Samuel ay kumalat sa buong Israel. Unang Samuel chapter 4, nalupig ang Israel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo sa Ebenezer. Nagkampo ang mga Israelita at sa Afik naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila nang urong na sila sa kanilang kampo. Nagtanungan ang matatanda ng Israel, "Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na natalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa Selo ang kaba ng tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ni Yahweh sa ating mga kaaway." At kinuha nga nila sa Selo ang kaba ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Finis. Ang mga Israelite na pasigaw sa tuwa ng idating sa kanilang kampo ang kaba ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Ang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, "Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo?" Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kabanantipan, nasindak sila. Iniisip nila may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, "Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas sa matinding kawalan. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan?"
Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pangalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 3,000 na nagkanya-kanyang takas. Papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Finis. Ang pagkamatay ni Eli ng araw ring yaon, isang Benjaminita ang patakbong dumating sa Selo mula sa labanan. Punit ang kanyang damit bilang tanda ng matinding kalungkutan at puno ng alikabok ang kanyang ulo. Si Eli nakaupo noon sa dati niyang upuan sa tabing daan at naghihintay ng balita sapagkat nababahala siya dahil sa kaba ng Diyos. At nang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nanangis ang buong lungsod ng Silo. Narinig ito ni Eli at tinanong niya, bakit nananangis ang buong lungsod? Lumapit kay Eli ang Benjaminita at ibinalita ang nangyari. Noon ay 78 taon na sa Eli at hindi na siya nakakikita. Sinabi ng Benjaminita kay Eli, ako po'y galing sa labanan. Kumusta ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, nalupig po ang mga Israelita at napakarami pong namatay. Kabilang ang inyong mga anak na sina Ofni at Finis. Ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos, siya ay nabuhal sa may pintuan na bali ang kanyang liig sapagkat siya ay mabigat at matanda na namatay si Eli pagkaraan ng 40 taong pamamahala sa Israel. Namatay ang asawa ni Finis. Kagampanoon ang asawa ni Finis nang malaman niyang nakuha ang kaban ng Diyos at patay ang kanyang biyanan at napatay ang kanyang asawa. Siya ay naglupasay at napaanak ng di oras. Malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo, ngunit hindi siya umimik. Ang bata ay pinangalanan niyang Ikabud. Ang ibig sabihin, wala na ang patnubay ng Israel. Ang itinutukoy niya ay ang pagkasamsam sa kaba ng Diyos at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Inulit niya, wala nang patnubay ang Israel sapagkat nakuha ang kaba ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito, mga kaibigan. Alam niyo po ang lahat po ng nangyari dito. Alam niyo po kung bakit natalo ang mga Israelita dahil po sa kalapastanganan nitong dalawang anak ni Propeta Eli, sina Ofni at Finis, at ito pong ama nilang si Eli ay kinukonsinti naman po ang paglalapastangan sa handog ng Diyos nitong dalawa niyang anak. Kaya ang resulta po ay kapahamakan. Ayan, natalo po ang mga Israelita, nalupig po sila. 4,000 yung una at mayroon pa yata ditong sumunod, parang 3,000 ba yun? Sorry naman, Lord. Ayan, 30,000. 4,000 plus 30,000. Yan po ang nawala sa mga mandirigma ng Israel. At ang dahilan po yan ay ang pagkalapastangan po ng anak ni Eli na sina Omni at Finis. Pati po yung kanyang asawa ay namatay. Pati si Eli ay namatay. Talagang meron po talagang parusa. Ang lahat ng pagkakasala. Tapos kinuha pa ng mga Filisteo ang kaba ng tipa ng ating Panginoon. Kaya yun, talagang tinupad ng Diyos yung kanyang parusa na hindi siya pwedeng suhulan sa pamagitan ng handog, mawala na ang kanyang galit sa lahi ni Eli dahil po sa kanyang mga anak na lapastangan at kinonsente naman po ni Eli. At si Samuel naman po ang naging propeta. Yan, sabi po dito, dahil dito kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel isang tunay na propeta ni Yahweh. So yun po mga kaibigan, kumbaga si Samuel ay anak po ni Ana, na si Ana po ay humingi ng blessing sa Panginoon. Humingi siya ng isang anak na lalaki at ito nga po si Eli. At nung hindi na po ito dumidede sa kanyang nanay na si Ana, ay may pangako si Ana na kanya na po ihahandog si Samuel, ihahandog niya si Samuel sa Panginoon at dinala niya na po sa templo. At ng panahon pong iyon ay si Eli at ang kanyang dalawang anak ang naroon sa templo. Kaya yun po, nagpatuloy po yung galit ng ating Panginoon dahil po sa
pagkakonsentidor ng tatay na si Eli at hindi man lang niya sinaway ang kanyang dalawang anak sa paglapastangan sa Panginoon. So yun mga kaibigan, talagang ang bawat ginagawa po ng tao hanggang sa panahong ito o kahit man sa isang angkan, kapag may gumawa ng isang mali, talaga yung angkan ay nakakatikim po ng parusa lalo naman po sa ating mga pamilya. Kaya sikapin po natin maging mabuti, maging matino ang ating ginagawa sa harapan ng Panginoon upang sa ganon wala pong maibalik ang Diyos na galit sa atin at sa ating pamilya. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating pagbabasa. Ang oras po ngayon ay past na talaga, di po ba? Parang past 12 na, hindi ako nagkakamali. At maraming salamat sa ating Diyos dahil talagang kailangan po nating basahin ang kanyang salita. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Tayo po ay nakatapos na ng unang Samuel mula chapter 1, 2, and 3, 4. Ayan, loobin po ng Panginoon na sa araw ng bukas po ay mabasa po natin ang unang Samuel chapter 5. Pang 97 days na po natin bukas. Ngayon po ay pang 96 days. At maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa buhay ninyong lahat. Salamat sa ating Diyos sa oras na ito, sa kanyang gabay at patnubay sa ating lahat sa pagbabasa at pakikinig ng kanyang salita. Maraming salamat sa ating Panginoon. Amen.